buntag ka natong tanan. Maayo ba gyud ang atong buntag? Oh. Amen, no? Maayo gyud kaayo ang atong buntag kay anaa pa ta karon nakatigom, no? We have the freedom to worship the one true God, our King, our Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. No? Kumusta kita? Matag-usa? No, naamatay time unya. Magkumusta anay ta jud, no? Kaya I know bisag 1 week ra ang nilabay daghan gyud ang nahitabo. Sa gihapon bisag naara ta sa panimalay or sa trabahoan, kanunay nga adunay pakigbatok natong atubangon no sa kada adlaw. So, sa tuwa nga pagsugod, sa tuwa nga panimbahon, I'm going to read the passage from Matthew 6, very, very common verses. Since mo ni ang mensahe sa ito ang awiton pod karon, ako nga basahon sugod sa verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into the barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Indot kayo mga pulong ni Jesucristo. Nagkahinumdom nato no sa kada adlaw samot na karon sa panghitabo sa kalibutan. Dili naman gyud magka maayo. Everything is getting worse gyud as the day of the Lord is approaching. No? Ang wars, ang mga presyo, nangasaka. But may all these things dili makapaubos o dili makapahina, dili makapaweaken sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Instead, mas motaas sinuon ta ato ang dependence niya, mas motaas ang ato ang pagsalig niya, mas motaas ang ato ang diligence, ang ato ang pagtukaw sa iyang pulong, mas musaka, mas mo increase no. Regardless kung unsay mahitabo sa atong palibot. Even me gyud maigo gyud ko ani nga mensahe permi bisan og kapila na ni gibalik-balik kanunay gapunta nga i-test gyud sa kada adlaw. And mo ni ang giingon sa pulong nga dili na ta ngay mabalaka ani mga butanga kay ang mga tawo nga walay Dios sila ang mga nagabalaka ani nga mga butang. Igingon sa Ginoo nga we ought not to worry about these things kay bisag wala na to gipangayo gihandam na nidaan sa Ginoo. Bisan gani ang mga tao nga wala nito sa Ginoo gihatagan gani sila. How much more kita? How much more ako of little faith? Nalampog ko na basahan sa Romans 8 nga somehow mas nakahatag og kabugaton sa ako Romans 8 verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
Wala na yung mulabaw sa kinabuhi nga giula. Nga gialay sa atong Ginoong Hesukristo. Muna na pinaka-ultimate gyud nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi para sa atong kaluwasan. Kana gani iyang nabuhat, unsa na lang kani mga butang nga atong gikabalakan ug giproblemahan. Pero tirang gamaya kumpara sa iyang kinabuhi nga iyang gihatag para sa ato ang tanan. Ang iyang kamatayon, iyang sakripisyo sa krus. Ang tanan nga mga pagbiay-biay sa mga katawhan, ang iyang pagsubo, ang iyang paghilak, iyang pag-antos diri sa kalibutan para lang dili ta makadawat sa silot na kitaunta ang ayan nga modawat ato sa linaw nga kalayo. Unya sa mga gagmayng butang kay grabe pa ta magreklamo. Grabe pa ta complain, daghan kayo tag mga kabalaka mong gawa sa tungunahuna. But I believe that is the war that we are going to face yun because we are still in the flesh. Mo ni ang kanunay nato nga hinumdumon. Dili lang ang ihatag sa Ginoo mga panginahanglanon kay gihatag man niya sa tanan. Diba? Gihatag man niya sa tanan ang kahayag na atatanan, ang uwan kita tanan maka-experience, ang mga tinanom, pagkaon, kusog gihatag man niya sa tanan. Dili lang kana iyang gihatag. Gihatagan po ta niya sa iyang grasya that we could resist the temptations of sin. Gitagaan ta niya the fruits of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, meekness, self-control. Gihatag na niya sa iyang mga anak. Sa tanan na nagapangayo. Sa tanan nga nag-seek kaniya. Muna ang nindot kay nga privilege nga gihatag nato mga igsoon. Ug muna iyang giingon, seek ye first. Muna ang perme po din hinumdum sa akong galingon kanatong tanan. To seek first the kingdom and His righteousness. Ug ang tanan iyang ihatag. Pero dili po na ihatag sa Ginoo kung kita mismo dili ta interesado. Are we even interested to grow? Are we even interested to know Him deeper? Are we even interested, willing ba ta? Willing ba ta nga mahimong sama kaniya? Muna to nga ako nga i-check pod sa akong kasing-kasing nato matag usa ana ba ko'y desire Lord or basig nahimo na lang ni nga routine. Nahimo na lang ni nga routinary ang kani ako ang pag-anhi sa simbahan, ang pag-ukab na ko sa Biblia, ang pag-ampo. Nahimo na lang siya nga uniform, nahimo na lang siya nga naandan. Mura na lang siya og religion, tradition. Lord, tagay mi kasing-kasing, Lord, nga mag-desire kanimo more and more each day, O Lord. Na among masabtan sa kinatibuk anon saon what it means to seek your kingdom. Let us ponder upon the words of this song na atong ihalad sa Ginoo. For the Lord will provide. He will always, because that's who He is. And He will provide us His grace sufficient for us. Let us sing. The Lord will provide. Look at the flowers in all of their beauty. I don't have to wonder. You know what you're doing. So why would I worry at all? You're faithful to supply
everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. My Father has it. Look at the sparrow, lacking for nothing. No fear, no fear of tomorrow and what it will bring. If I have you, I have enough, 'cause your love will satisfy everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. My Father has it. So seek first the kingdom and its treasures, and everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. Yes, Lord. I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. Seek first the kingdom. Seek first the kingdom and its treasures, and everything else will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. Yes, Lord. I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know my Lord will provide. Sing everything I need, everything I need, everything I need. I know my Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time my Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. My Father has it. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. And oh, what peace we often forfeit. And oh, what needless pain we bear. It's all because
'cause we do not carry everything to God in prayer. Yes, Lord. Salamat kayo, Ginoong Jesus, sa pag-abli sa imong trono sa grasya na kami makaduol, makasampit kanimo, makapangayo kanimo, Lord, makadaig kanimo, kapataas sa imong ngalan. Salamat kayo, Ginoo, sa paghatag ka namo, Lord God, ini nga pribilehiyo, Lord, nga mahimong imong mga anak, O Diyos. You gave us the power to become the sons, the daughters of the living God. We were once the children of wrath, Lord. We were once the children of disobedience. Ngayon mi, Lord God, nga modawat gid, Lord, sa imong kapungot, O Dios. Ngayon mi nga modawat, Lord God, sa silot sa kamatayon, Lord, ito sa linaw nga kalayo, Lord God, sa walay katapusan. Pero grabe pod kadako ang imong gugma, O Dios. Wala mi nimo gipasagdaan. Nakitaan mi nimo, Ginoo. Nakitaan mi nimo nga walay paglaom, nakitaan mi nimo, O Dios, nga miserable kayo ang kinabuhi, nakitaan mi nimo, O Dios, nga walay kaugmaon. Ikaw gayud ang nianhi sa kalibutan, nagsuot sa lawas o sa kamakasasala. Ikaw ang nituman sa tanan nga balaod. Ikaw ang nidawat, O Dios, sa silot sa kamatayon. Dili kayo ikaw ang ngayan mo dawat ni ini, O Diyos. Kay ikaw Ginoo, ikaw perpekto, ikaw balaan nga Diyos. Walay sama kanimo, Ginoo, pero imo kami nga giluwas. Nga dili na kami, O Diyos, makadawat, Lord God, nini nga curse, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ikaw nagpakapobre aron kami madato. Grabe nga riches, Lord, nang imong gihatag ka namo, dili masukod og kwarta, O Dios. Ang imong kinabuhi, ang imong gihatag, aron kami mabuhi pag-usab. Kana palang daan, O Dios, dili na gayud sukod, Lord God, ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong kaluoy, nga rin ka namo, ang imong long suffering, O Dios. Pasailoa gayud kami, Ginoo, kung kapila kami mo taken for granted ang imong kamaayo, Lord God. Na magsaligra kami, O Dios, nga anaa ikaw nga mapasaylo. Lord, pasailoa gayud mi, Lord Jesus. Tagaya mi, Lord, sa kada adlaw kanang kasing-kasing nga mahinulsulon. Kasing-kasing nga mahadlokon. Kasing-kasing nga magpangita kanimo ug sa imong pulong. Lord, pasailoa kami, Ginoo, kung naamang mga higayon sa mong kinabuhi nga kami madala, Lord God, sa mga kalingaw, Lord God, sa kalibutan, mga kahilayan, O Diyos, the affairs of this world, ug dili sa imong mga pulong. Help us, Lord Jesus. Kanunay kami, Lord God, mag-seek, Lord God, sa imong kingdom, O Lord, mag-seek sa imong treasure, O Lord, to seek you, Lord Jesus. Sa mo ang kasing-kasing. Dili na mo makalimtan nga ang tanan, mga hanaw lamang nini nga kalibutan, ikaw ra ang magpabilin, O Dios, sa imong mga pulong. Tabangi gayud kami, O Dios, kanunay magkupot, Lord God, sa imuhang mga promises, O Lord God, to stand in your promises, O Lord, to be firmly standing, O Lord God, rooted in your word. Unshakable, Lord God. Ubani kami karon, O Dios, sa amo ang panagtigom. May you be in the midst of us, O Lord. May your name be exalted, O Lord God. May your name be blessed, O Lord God. May your name be glorified, O Lord. As we are going to ponder, Lord, sa imong mga pulong karon, O Dios. Renew us, Lord. Dablihi mong hunahuna kasing-kasing, Lord God. Kaduna pa yung mga kagahi, Lord God, or unbelief sa mong kasing-kasing, Lord. Expose it, Lord Jesus. How asa kini ayuha kami, Lord. Aron dili na kani makababag sa mong pagtubo, O Dios. Daghan pa kayong mga tao nga wala na kailan nimo, Lord God.
And we are your vessels, Lord. We are made to be your ambassadors, O Lord God. Sa tabangi kami, Lord, nga dili gayud matakuban kini nga kahayag nga anaa ka namo. Di amo kini masiglak sa uban, sa kadaghanan, Lord. Wala pa yung tao nakadawat, Lord Jesus, sa imuha nga kaluwasan, Lord God. Wala pa nakadawat, wala pa nakailan nimo. Isip nga ilahang Dios ug manluluwas sa ilang kinabuhi. Ubani kami, Lord God, sa tibok nga adlaw. Usaha kami, Lord. Unite us in your word as we are one with you, Lord. We have your Holy Spirit dwelling in us. Fill us, O Lord God. Punaa kami karon. Sampa, Lord, ang imuhang mensahero karon, Lord God. Punaa gayud siya sa imuhang kaalam, sa imong gahom, sa imong pulong. Mao ka na, Lord God. Mo convict ka na mo matag usa. Dili lang kutob karon nga adlaw, Lord God, tabangi kami, Lord Jesus. Magpabilin kini sa mong kasing-kasing sa mga musunod nga po na mga adlaw, sa mong pagpakibatok na pod sa mong unod, sa mong palibot. Amo ning itugyan ang tanan. Diha kanimo lamang sa mga Dios manuluwas, ng Ginoong Hesukristo. Amen. Sa makausa pa, maayong buntag sa tanan. Malipayon kayo kay nakabalik na diri sa atubangan, magdala sa mensahe sa Ginoo. And share lang ko sa pasalamat jud ta sa Ginoo, pasalamat jud ko sa Ginoo. Siyang grabe nga pagpangga sa amoa ni Teya, Nathan, sa among pamilya. Grabe jud kayo siya kamaayo sa amoa. O way hinungdan nga dili nato simbahon ng Ginoo. Amen. Grabe po jud panalangin sa tagsa-tagsa sa inyong mga kinabuhi. Lahi-lahi ta ninyo nga mga kinabuhi niya. Puros gipanalanginan sa Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa imong dakong gugma sa amoa. Labaw sa tanan ang hinungdan nga nung nagtapok ta mao ang iyang kamatayon nga do sa cross. Ang iyang pag-ula siyang dugo, pagsakripisyo nga do sa cross para sa ato mga kasalanan. Kita nga mga magtotoo sa iyahang gibuhat nga to sa cross, nahugasan og nalimpyuhan sa dugo ni Kristo. Salamat, Lord, imo minggihimong mga anak nimo. Kami mga kaaway nimo, sukad pagbata
hangtod karon nagsige migbuhat sa mga butang nga wala nimo gikahimutan, pero imo gyapon ming gihigugma. Ang imong gugma labaw kaayo sa tanan. Grabe kayo kataas, kadako, kalapad ang gugma sa Ginoo. Maikog na lang ta. Grabe ka maayo gyud sa Ginoo. Kita ra gyud nagkuwang. Unang angayan nato siyang simbahon og daygon karon, awitan bisan pila ka buok awit. Atong pasalamatan ng atong buhi nga Dios kay wa ta kabaw wala na taugma. Karong adlaw atong ihatag ang tanan para daygon og palipayon atong Ginoo. Og malipayon ko nakita ninyong tanan. Kita nasad ko ninyong balik. Medyo dugay-dugay gitawa ninyo nagkita. Salamat Lord, nagkita na tagbalik. Maka maglinig-unay na pod. Hinaot kani nga tigom. Kung na may maluya, dili mo magpalayo. Magpaduol sa tigom aron mastoryaan og matambagan ang inyong mga gikaluyahan. Amen. Kita raman ninyo magtinabangay wa na ilain pa. Dalaygo ng Diyos. Ang atong tunan karon, ang atong basihan karon nga text kay nasa 1 John chapter 5 verse 1 to 4. 1 John chapter 5 verse 1 to 4. Ang pulong sa Dios nagingon, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him, that begot, loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Let us pray. Amahan among Dios makagagahom sa tanan, tag-iya sa among mga kinabuhi, hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios, Dios kani Abraham, ni Jacob ug sa Israel. Dalaygon ikaw amahan sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamaluluyon sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat kay amahan, dawata ang among pagdaig ug pagsimba karon diha kanimo tungod sa imong gibuhat ngadto sa cross para sa among mga kasalanan. Ikaw mo'y namatay didto Ginoo. Gipako ka sa cross, giula nimo imong dugo para sa kapasayloan sa among mga sala. Salamat kay Ginoo ni ana nga sakripisyo. Salamat niya nga gugma, salamat niya nga grasya kaluoy nga among nadawat diha kanimo. Salamat kay amahan, Lord, ubani kami karon sa among panagtigom. Ikaw magadil each one of our hearts, each one of our problems. Ikaw magatabang namo Ginoo, matag-usa namo o Dios. Ikaw magagiya ka namo, magahatag kahusayan sa tagsa-tagsa namo nga giatubang nga problema niini nga kalibutan. Tabangi kami Ginoo samtang kami nagatubang niana nga mga pagsulay, tabangi kami nga dili namo mapasipala ang imong ngalan. Ikaw lang gihapon namong dangupan, among pagaduulan kay ikaw lamang ang makatabang namong tanan. Lord, please help each one of us, O God. Pasayloa matag-usa namo sa among mga kasalanan sa tibok semana namo nga pagkinabuhi ani nga kalibutan. Ikaw magalimpyo namo karon. Bubuhi kami karon sa imong pulong, limpyuha kami o Dios. Bag-uha nga among unahuna nga kami makabuhat sa kabubuton nimo Ginoo. Lord, andama kami. Wala kami kay mo ano Dios kung wala ikaw. Tabangi kami niini nga katapusang mga adlaw. Lord, please comfort us. Ubani kami Ginoo kay wa kami kay muan Ginoo kung wala ka. Ubani kami karon Ginoo sa mong pagtuon sa imong pulong. Abliha matag-usa namo ka mga salabutan. Nga hinaot aman mahimong klaro ang imong pulong sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Balang Espiritu ikaw maga-empower ka namong tanan, magabubo ka namo tanan sa imong presensya Ginoo. Ubani kami kay wa kami kay muan Ginoo kung wala ka. Amo ni tugyan diha kanimo ang tanan Ginoo. Pinaagi lamang sa ngalan sa among Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Amen. So mao ni atong basihan sa atong pagtuon or sa atong paghisgutan karong adlaw, 1 John chapter 5 verse 1 to 4. Before ko magsugod sa akong i-present sa inyo nga mga pulong sa Ginoo,
karong simanaha kay nakabisita ko og kalit-kalit sa amoang balay sa Mambaling. Nagkastoryaanay mi sa akong mama og sa akong manghod. Ang akong manghod daghan kay pangutana sa ako mga pang-ETS nga mga pangutana. Daghan gyud siya pangutana. And grasya sa Ginoo natubag ra pod ang tanan. And then sa kinauwayhan, niingon ko sa akong manghod, kabaw ba kang anong nahimong ETS ang mga ETS? Kabaw ba kang anong dili na sila motuo Ginoo mo? Contradict na sila sa Ginoo. Ang usa sa mga hinungdan nganong ang mga tao dili motuo Ginoo, it's because of the people inside the church. No matter unsay mong religion nga kinabibilangan karon, bisan asa ka man nga relihiyon karon, ang hinungdan nganong ang mga tao dili motuo Ginoo tungod sa mga nagpakaron ingnon nga Dios nun sila. Tungod sa mga tao nga nasa simbahan. Mao na ang gingon sa akong manghod. Bre, nanaghan ang mga dili motuo sa Ginoo tungod sa mga kinabuhi sa mga magtotoo nga kapandulan kayo. And ingon akong mama, mao na dong, dapat kumusimba ta ninyo ang atong tan-awon ang Ginoo dili ang mga tao nga nanimba. Nindot kayo. Mo na gingon sa mama. Manimba ta ninyo ay mo paglantaw og mga tao. Ang inyong tan-awon ang Ginoo. Nindot kay nga idea ang gingon sa akong mama. Pero niingon ko, yes man, nindot ang idea nga imong gingon. But ang Bible nagingon that we are the ambassadors of Christ. Buot pasabot, we are the representative of God. Gitudluan ta ninyo sa Biblia nga kamo karon nga mga anak nako i-represent ko ninyo og tarong dinha sa kalibutan. Kamo nga mga nahimong anak nako i-represent ko diha ninyo og tarong sa kalibutan kay kamo mo'y basihan sa mga tao kung tinuod ba ang Ginoo dili. Kita nga mga nadiri kay humana mag-ari ang Ginoo. Humana mag-ari si Jesus Christ. Pagbalik niya sa langit, ang iyang gitudluan nga mga tao, mga magtotoo niya, giingnan niya, nga i-represent ko ninyo tarong din ha. Ikinabuhi ninyo kung unsay kinaiya sa Dios. Live holy, because the one who called you is holy. Giingnan jud ta na sa Bible to live righteous and godly in this present world. Gitudluan gyud ta na. Nindot siya nga idea nga kumusimba ka, ang tanaw nimong Ginoo ra, dili ang tao. Pero giingnan ta ninyo sa Ginoo nga kinahanglan ang atong kinabuhi dili kapandulan sa atong isig ka tao. Kinahanglan ta ninyo mag-examine perme sa atong mga kinaiya. Mao bitaw na ang Bible nagtudlo, there must be a confession of sin. There must be confrontation, there must be a rebuke inside church. Aron matulid ang mga kinahanglan matulid. Dili ta ninyo pareha sa eskwelahan diri nga attend lang. Niari ta ninyo diri para magtinabangay sa usag usa kung unsa man ang atong mga ginatubang. Kung unsay fault sa usa, kinahanglan tambagan nga kinahanglan mao na nimong buhaton. Mao na nimong buhaton. It's very effective. Ikapila ko ana nakasuway nga nay mo confront nako sa akong sala. Epektibo kayo nga mangayo din kog pasailos Ginoo o grasya sa Ginoo mausab ra ang kinahanglan usbon. Mo na dapat atong padayonon nga buhaton sa atong tigom. Magisig tinabangay sa atong mga ginalisdan nga sala. Dili magtinaguay, magisig tinabangay sa atong mga ginakalisdan nga mga sala. Amen. So, intro lang. Pero ang akong topic karon medyo baguhan mo sa akong i-present ninyo karon kay medyo timing kay siya nga hisgutan sa atong tigom kani nga topic. Ang title is Antinomianism. Antinomianism versus legalism. So ako na explain kana nga mga terms. So si antinomianism mao na akong gingon sa una nga sukad na himo kong Christian, sukad na himo kong anak sa Ginoo.
Ambot giyon sa Ginoo, gipahilig ko niya og basa, gipahilig ko niya og search sa kamatuoran. Usa ni sa mga nasugatan nako nga mga term, usa ni sa mga nasugatan nako nga word. Antinomianism, ang meaning ana is the theological or moral belief that Christians are freed from the obligation of moral law. Ang antinomianism, in other words, it is an anti-law. Kana nga doctrine nagtudlo sa mga Christians nga sukad karon nga nahimo mong Christians, you can now disregard the law. Mao na siya nga teaching, antinomianism. And nakita ninyo sa churches today, daghan ang mga nagkinabuhi ana or nag-apply ana. Unconsciously siguro nga nagkinabuhi sila ana. Karon nga Christian na mo, karon na under na mo sa grasya sa Ginoo, you can now disregard the commandments of the Lord. You can now disregard the moral law. Mao na siya meaning sa antinomianism. Unsa maning moral law? Pwede na daw ka maka-disregard sa moral law. Like the 10 commandments, no other gods, thou shalt have no other gods, thou shalt have no idols, not taking God's name in vain, Sabbath observance, honoring parents, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not covet. So kana nga doctrine, antinomianism, pwede daw na nimo i-disregard ang mga commandments sa Ginoo if anak na ka sa Ginoo, if Christian na ka. Tama ba? Tama ba na nga doctrine? Nga karong Christian na ka, pwede na nimo i-disregard ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Tama ba na mga igsoon? In other words, ang mga Christians daw is anti-law. Anti-commandments of God. Kana nga doktrina kay nagtudlo sa mga tao nga ang mga Christians dili na kinahanglan mo sunod or dili na ilalom sa balaod sa Ginoo. Mo na siya antinomianism. Nakuha ra so far antinomianism. Sunod, legalism. Legalism is teaching that salvation is earned through strict obedience to laws, rituals, or rules rather than faith in Jesus Christ. Mura siya bali sa antinomianism. Kaya ang kaning antinomianism, wa na'y pakis balaod. Ang kaning legalism, kinahanglan sundo nimo ang balaod para ka maluwas. Mao na siya legalism. Example ana kay sa Acts chapter 15. Katong gidiscuss pa pag niagi sa atong preacher. Acts chapter 15 katong busy kayo ang mga apostoles sa pagwali. Biyain ninyo ang inyong mga sala ug salig kamo sa pinadala sa Dios nga si Jesus. Mo na gikabisihan sa mga apostoles. Biyahe ang inyong mga sala, saligi na ninyo si Jesus para mo maluwas. Naada yung mga nangabot gikan sa Judea nga nagingon, dili mo mga luwas kung dili mo mudawat sa seremonya sa pagtuli according to the law of Moses. Mao na siya example sa legalism. Nga kinahanglan kay nay sundon nga balaod para ka maluwas. Mao na siya legalism. Kung wala mo nakadawat ani nga seremonyas, dili mo mga luwas. Kung wala mo nabunyagan, dili mo maluwas. Kung wala mo ani, dili mo maluwas. Mao na siya legalism. A ritual or ceremony that you attend to do that doesn't help you to live a godly and holy life. Mga ceremonial law, for example, ayaw naghikapa, ayaw nagkana, panghugas sa imong kamot, kana nga mga balaod, nga dili makatabang sa imuha para magpugong ka sa imuhang pagpakasala. That's legalism. Another example sa Colossians chapter 2, verse 21 to 23. Akong basahon sa Bisaya ang Colossians chapter 2, verse 21 to 23. Ayaw pagkupot ni ini, ayaw pagtilaw ni ini, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan human kini magamit. Kini nga mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang sa tao. Sa tinuoray daw ang may kaalam, sa tinuoray
daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos. Ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. That's legalism. Legalism are rules, rituals, ceremony that doesn't help you to get away with sin. Nakuha ra so far? Antinomianism and legalism. The Bible taught us that the only way to get rid of sin, the only way to be free from sin is to be with Christ. Mao na gitudlo sa Biblia. To be with our only Lord and Savior Jesus Christ. Ningon dito, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung asa ang Espiritu sa Ginoo, na dito ang kagawasan. If Jesus Christ sets you free, you shall be free indeed. Mura na'y makapagawas nato sa pagpakasala kung kita mag-hangout ni Jesus Christ. Kung kita makig-fellowship ni Jesus Christ, dili sa pagsunod sa mga bisan unsa din ang mga law. Dili sa pagsunod sa bisan unsa din ang mga balaod. Ang makapaluwas nato o makapagawas nato sa kasalanan is to be under the shadow of our Almighty God. To be with Christ. To be under the grace of God. Muna yung makapagawas nato sa kasalanan. Mura na yung only key to spend time with Christ. Musta man mga igsoon, karon si Manaha sa pag-spend time with Christ. Karon si Manaha, if you lack spending time with Christ, I'm sure ang ato mga majority ng mga oras nasa demonyo gihatag, nasa kalibutan gihatag. Because the only way to be free from sin is to be with Christ. So mo nang permi gyud na nato i-emphasize permi to meditate the word of God, to pray, to be in the fellowship, to be with our Lord God and Savior Jesus Christ. Maora gyud nay solusyon para ta makagawas sa atong pagkagahig ulo. Dili ng mga balaod nga kinahanglan pa katulion para maluwas, kinahanglan pa kaunsaon para maluwas. Dili na mo'y makapaayo nimo. Ang makapaayo nato kung ang pagtuo, pagsunod sa atong Ginoong manluluwas nga si Jesus. Amen ba? Balik tas antinomianism. In simpler terms, tawag na lang ni nato siya anti-law kana nga doctrine. Bati kay litok antinomianism. Ato lang mubon anti-law kana nga doctrine. Nga ang mga Christians daw dili na kailangan mo sunod sa balaod. Mao na siya gilikayan nga mahimong interpretation sa mga tao sa grasya o gugma sa Dios. Mao na gilikayan ni Apostle Paul nga mahimong doctrine sa mga tao after niya i-preach ang gugma o grasya sa Dios. Kay grabe man ang pag-emphasize ni Paul sa grace, mercy, forgiveness, and righteousness of Christ nga pwede na tumangkon. Kung ato lang basihan ang Book of Romans, Romans chapter 1 up to 5, gi-emphasize gyud maayo ni Paul nga bisan unsa pa nakadako sa atong mga kasalanan, pwede ta ninyo mamatarong pinaagi kang Kristo. Pinaagi sa pagtuo nato ni Kristo, mahimo tang gawas nun, mahimo tang mga anak sa Ginoo. Gi-emphasize gyud ni Paul. Propitiation, substitution, mo na gi-emphasize niya didto nga dili na ta bundakan sa kalagot sa Ginoo tungod sa dugo ni Kristo. Nga naiusa na tagbalik ni Kristo. Naiusa na tagbalik sa Ginoo tungod ni Kristo. Mo jud na gi-emphasize ni Paul sa Romans chapter 1 up to 5. Mo nang iyang gilikayan nga ang mga tao basin makabuhat sila og doctrine nga uy kay gawas no naman ta gipasaylo naman ta sa ato mga sala. Pwede na nato i-disregard ang pagsunod sa Ginoo. Luwas naman ta. Iya pang gi-emphasize sa Romans chapter 5 nga bisan unsa pa nakadako ang sala, mas dako gihapon ang grasya sa Dios. Di ba? Mo na yang gi-emphasize sa Romans chapter 5, bisan ang sala ning katag tungod sa kasalanan sa usa ka tawo, ang pagkamatarong ni katag pod tungod sa pagkamatarong sa usa ka tawo nga si Jesus. Bisan unsa pa na kadako ang imong sala,
ang grasya sa Ginoo mo abound. Mao ginagi-emphasize sa Romans chapter 5. Mao na siyang nisuwat siya sa Romans chapter 6. Iyang gisuwatan ang mga tao sa Romans chapter 6 nga mo nang sugod, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Mo nang gisuwat niya ang Romans chapter 6 para mahimong antidote sa antinomianism. Para mahimong antidote sa mga tao nga magbuhat-buhat og doctrine nga since luwas naman mi, pwede na nato i-disregard ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ningon si Paul sa Romans chapter 6 verse 1, pwede na ba ta magpakasala kay dako man kay ang grasya sa Ginoo? Ang Romans chapter 6 iyang gi-emphasize nga dili jud pwede. God forbid. Iya gyud nang gingon, God forbid. Karon nga nailalom na mo sa grasya sa Dios, dili pwede nga magpatuyang na lang mo diha og pagpakasala. Romans chapter 6 iyang gi-emphasize, kinahanglan dili na ta magkinabuhi sa sala. Mao gyud nay gi-emphasize sa Romans chapter 6. Kung magtuon ta na karon after lunch, Romans chapter 6 mao gyud nay gi-emphasize. Dili dapat maglabaw ang sala sa atong mga kinabuhi. Wala ta ninyo nahimong gawasnon sa balaod sa Dios, nahimo ta ninyong gawasnon sa pagpakasala. Mao na gi-emphasize sa Romans chapter 6. Kinahanglan ipagamit ninyo ang inyong lawas sa pagkamatarong ug dili sa pagkadaotan. Pagkadaotan, pagkamatarong, asa man kaana, unsa may nilabaw sa imong kinabuhi. Kung unsay nilabaw sa imong kinabuhi, iya kang alagad. Mao na gi-emphasize sa Romans chapter 6. Kaya ang pagkadaotan mo resulta sa kamatayon o ang pagkamatarong sa kinabuhi nga malinawon. Kinsay ka study direct book of Romans. Oh, si Lloyd, oh. Amen. Daghan kay tag makuha nga mga pagtulunan ana nga libro. Grasya sa Dios, gugma sa Ginoo, pagkamatarong sa Dios na diha tanan. Human nimo madawat ang gugma sa Ginoo. Gi-emphasize ni Paul, makinahanglan ang sala dili na mahimong hari sa imong lawas. Ang pagkamatarong na ang maghari sa imong kinabuhi. Na ako'y simple exam, kay gid pangduka man tanan. Na ako'y simple exam para ninyong tanan. Tanaw na to kung nakasabot ba mo sa discussion so far. Antinomianism and legalism. Na ako'y exam sa tanan, ha? What if ang presidente nato diri sa Pilipinas, what if si Bongbong, imposible man mo declare si Bongbong. What if ang presidente nato sa Pilipinas mo declare, kinahanglan or I declare that everyone must seek and worship the Lord Jesus Christ, ang dili mutuman death penalty. Mao na i-declare ni Bongbong. Everyone must search, must seek Jesus Christ and worship Jesus Christ. Kinsa ang dili mo worship ni Jesus Christ, namoy atubangon nga death penalty. Mao na i-declare ni Bongbong. What if lang legalism or not? Legalism? Pastor Jeff, legalism? Kinsa pa legalism? Brother Lawrence, ang uban di mo tubag, aron safe ba? Legalism or not? Maingon si President, everyone must seek the Lord Jesus Christ. If dili, putlan olo. Death penalty. Or katong elektrika, sa to silya elektrika. Before nato natubagon, let us meditate one of the kings of Judah named King Asa in 2 Chronicles chapter 14. So 2 Chronicles chapter 14, ingna kong nana mo diha tanan.
Nana? 2 Chronicles chapter 14 verse 1. Akong basahon sa English ah. So Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David. And Asa his son reigned in his stead. In his days the land was quiet 10 years. And Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. Nindot kay ni siya nga verse. Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. Kaya ang mga kasagarang mga hari diri nga gipangisgutan sa 2 Chronicles and sa 1 Kings, puros gyud na sila did that which was evil in the sight of the Lord. Pero kani si King Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. Ngano man verse 3, for he took away the altars of the strange gods and the high places, and break down the images, and cut down the groves, and commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Mo na yang commandment. Commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Also, he took away out of all the cities of Judah the high places and the images, and the kingdom was quiet before him. And he built fenced cities in Judah, for the land had rest, and he had no war in those years, because the Lord had given him rest. Therefore he said unto Judah, let us build these cities, and make about them walls and towers and gates and bars, while the land is yet before us. Because we have sought the Lord our God, we have sought him, and he hath given us rest on every side. So they built and prospered. Mauna siya, si King Asa, maayo kay na og matarong atubangan sa Ginoo yang gibuhat, gimpang tangtang niya, gipangbuak niya tanan Diyos sa Juda. Ang resulta, iyang gihimo nga commandment nga everyone must obey the commandment of the Lord. All Judah iyang giingnan. Unsay nahitabo? That nation prospered. They were prosperous because they are obedient to God. And Asa had an army, verse 8, and Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah 300,000, and out of Benjamin that bare shields and drew bows 280,000. All these were mighty men of valor. And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host of 1,000,000 and 300 chariots, and came unto Marisha. Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the valley of Zephathah and Marisha. And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let not man prevail against thee. So the Lord smote the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar, and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves, for they were destroyed before the Lord and before his host, and they carried away very much spoil. And they smote all the cities round about Gerar, for the fear of the Lord came upon them. And they spoiled all the cities, for there was exceeding much spoil in them. They smote also the tents of cattle, and carried away sheep and camels in abundance, and returned to Jerusalem. In short, the Lord was with King Asa and all Judah, because they are obedient to God. Ang Ginoo naguban nila, prosperous kay sila, og magmadaogon jud sila permi sa ilahang mga battle, mga gera. Padayon ta sa chapter 15, and the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded, prophet ni siya. And the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded, and he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while ye be with him. And if you seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Muna giingon sa propeta niya, ang Ginoo naa sa imuha permi. The Lord is with you because you always seek him. But if you forsake the Lord will forsake you also. Ang Ginoo nag-uban nimo kay ikaw kanunay nagbuhat, nagpangita sa Ginoo, nagbuhat sa mga butang ikalipay sa Ginoo. If imong biyaan ang Ginoo,
ang Ginoo mobiya sad sa imuha. For example, kani si verse 3, now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law. But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel and sought him, he was found of them. And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries. Vexation meaning distress or agony. Grabe ang kasakit, ang imong matagamtaman kung ikaw mukontra sa Ginoo or mupalayo sa Ginoo. So that warning from the prophet, giingon niya kang asa, ikaw na ang Ginoo nimo kay kanunay kang nagpangita sa iyaha. Kung ikaw mobiya sa Ginoo, ang Ginoo mobiya sad sa imuha. Mao nay nahitabo sa Israel. Wala sila true priest, wala nagtudlo nila sa balaod. Ang Ginoo nagpadala nila agony and distress, great vexations. And nation was destroyed of nation, and city of city, for God did vex them with all adversity. Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Mo nay warning sa prophet kang King Asa. Padayon sa pagpangita sa Ginoo, kay ang Ginoo naag-uban sa imuha, ug permi kaniyang ubanan, you will be prosperous. But if you forsake God, He will forsake you also. Hinungdan ani nga, tungod ani nga warning sa prophet, unsay gibuhat ni King Asa? Verse 12, and they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul, that whosoever would not seek the Lord God of Israel should be put to death, whether small or great, whether man or woman. And they swear unto the Lord with a loud voice, and with shouting, and with trumpets, and with cornets. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart, and sought him with their whole desire, and he was found of them, and the Lord gave them rest round about. Tungod sa warning nga ang Ginoo maguban nimo kung ikaw magpadayon og uban niya. Kung ikaw mobiya sa Ginoo, ang Ginoo mobiya pod nimo. Tungod na nga warning, King Asa declared a decree to his nation. Everyone must seek the Lord their God with all their heart and with all their soul. And everyone nga dili mo seek sa Ginoo would be put to death. Unsay reaksyon nila? Ningon ba sila, legalism manay mo? Unsay reaksyon sa Judah, sa mga katawhan sa Ginoo, ana nga oath, ana nga covenant, unsay reaksyon sa katawhan sa Ginoo? All Judah rejoice at the oath. If the President Marcos ani nga Pilipinas moingon, kinahanglan mag-worship mong tanan kang Jesus Christ, kinahanglan pangitaon ninyo si Jesus Christ, kinsa ang dili mangita ni Jesus Christ, pat yun. The Christians will never shout legalism. Ang mga anak sa Ginoo, maoy numero unong magmalipayon, ana nga oath. Ang mga anak sa Ginoo, may unang magmalipayon, ana nga mando. Kaya ang mga anak sa Ginoo, gustong mutuman sa Ginoo. It was never a legalism to those who truly fear and love the Lord. Kumingon dres Pastor Jeff, everyone need musik jud mo sa Ginoo tibok semana. Kinsay dili musik sa Ginoo pahawa. Tunay lamang mananatili. Ang mga tinuod nga anak sa Ginoo mao ray magpabilin. So what I learned from that piece of document of the history of Judah is that seeking God and forsaking sin was never called legalism to those who fear and love God. Amen?
Seeking God and forsaking sin is our response to God tungod sa nadawat nato nga dili matungkad nga gugma sa Ginoo. Ang pagpangita sa Ginoo, pagbuhat sa mga butang, ikalipay sa Ginoo, ang pagbiya sa sala, mao na atong tubag tungod sa dakong gugma o grasya sa Dios nga iyang gihatag sa atoa. That's our response. That's our response. It will be legalism to those who are living in the Philippines nga wala nituo sa Ginoo. Legalism na sa mga dili mo tuo. Moingon gani ang Pilipinas, presidente, kinahanglan magbasa tanan Biblia. Ang dili magbasa, patay. Ang mga matay, ang mga dili magtotoo. Never mga matay ang mga magtotoo, kaya mga magtotoo, kusog mo ba sa Biblia. Amen? That's right. Amen? Amen? Amen. Ang pulong sa Ginoo kay dili bugat tumanon sa kadtong nahigugma sa Ginoo. Mao na atong gibasa, 1 John chapter 5 verse 3. Mao kini ang gugma sa Ginoo nga kita makatuman sa mga mando sa Ginoo ug ang iyang mga sugo dili bugat. Nag-share nako sa una. Unsay imong buhaton para sa tawo nga imong gihigugma? Nag-example ko sa akong asawa, Tia. Daghan kay sugo. Wala siya. Daghan kay sugo. Tungod kay gigugma man ako siya, ako siyang matuman. Mausa na atoa sa Ginoo. If you love God, unsa na iyahang gimando sa imuha diri? Ato gyud ang paningkamutan nga matuman. Og mao na siya ang marka or timailhan nga ikaw na tao na pag-usab. Para ra na sa mga tao nga naka-experience sa new birth. Those who are believers of Jesus Christ na tao pag-usab, they are new creatures. Unang kung moingon tag kinahanglan ta mutuman sa pulong sa Ginoo, ang mga magtotoo moingon gyud na amen. Kinahanglan jud mutuman maura gyud na atong bawi sa atong Ginoo. Di biya ta makabaos gyud sa Ginoo, kay grabe kay siya gugma grasya sa atoa. Kana gamay ra pagkanta na lang birit na. Moro na atong ikabaos. Ang pagsimba, ang pagadtog fellowship, di ba loy? Moro na ikabaos. Di ta kabaos anang kuan grabe kagugma sa Ginoo, di ta kabaos ana. At least natin mabuhat ba para ikalipay sa Ginoo. Amen tal? Conclusion. Conclusion na lagi. Sorry kay mo pagbalik na ko good. Kubaw ba unsaon pagkuan? Unsaon pagwali bitaw? Siya ko conclusion na. Say conclusion, at least natin nakuha. Conclusion, verse 1. Conclusion una, Christians are not anti-law people. Number 2, Christians are not even under or into legalism. Christians are under the grace of God and ordained to obey the law of Christ, and it is not grievous to them. Dalaygon ng Diyos kato lang sa ang akong i-share sa inyo tanan.
Okay, amen. Salamat kaayo sa Ginoo sa short pero kaan ka na ang puno kaayo sa reminder. So, pasaylo agid kami Ginoo sa mga kapandulan nga among nabuhat Lord sa mga tao. Kami man ang hinungdan nga ang uban di nakatuo o maglisod nagtuo sa Ginoo. Pasaylo agid kami Lord. Dako gid kaayo nga burden ka na gyud. Naka-android ko sa message. So salamat kaayo. Pero kining tanan dili man nato mabuhat o kita lang siguro ganaon na unsaon man gyud Lord, di man gyud mi ma-perfect. So nanginahanglan gyud tag Ginoo gyud sa kanunay, o ginang gitulo sa Ginoo kana ang mato pareha ni King Asa. Nagdepend gyud sila sa Ginoo kung naa sila ikuan, tawag sila sa Ginoo and then prosper sila sa Ginoo. Prosper sila nga sila permi daog sa gera. Kita pod maupod na permi pod daog sa gera sa espirituhanon kung kita kanunay magdepend sa Ginoo. So okay na to. Okay na di na tong punan. So kantahan nato atong Ginoo. Ato siyang gikinahanglan. So atong kantahon kini sa kinasingkasing sabto nato ang matag lyrics ani kay kini atong gikinahanglan aron padayon sa kaning alumba. Jesus, I need you. Hoping
beside me. Give me a song in the night, Jesus. I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find a weak and contrite heart, shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Salamat kayo, O Diyos.
ang mga pulong nimo, O Lord God, nga nagapahinumdum namo nga kami how we ought, O Lord Jesus, to follow you. Kay mao kining katuyuan nga imuha kami nga giluwas, O Dios. How that you've prophesied, O Lord God, unto the prophet Ezekiel nga imuha kaming pagalimpyuhon og usa ka limpyo nga tubig, imuha kaming limpyuhan sa among mga kasalanan, and you will cause us to follow your judgments and your statutes. Dili lamang ka imuha kami nga gilimpyo, O Dios, dili lamang ka imuha kami gipakamatarong, imuha pong gibag-o ang mga kasing-kasing that we are able to follow you, your laws, and even, O Lord Jesus, the things that you love. Salamat kayo, O Lord God, kay mao kini ang kagawasan, mao kini ang freedom na mga gihatag sa matag usa. O nga amo O Dios nga ang among kasing-kasing nga among nga pagatinguhaon nga mailhan ka pa, O Dios, ug among pagasundo nikaw sa tibok namong mga kinabuhi, O Lord Jesus. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa mga kaigsunan, salamat sa imong presensya, O Lord God. Uban na kami sa pagpadayon ani nga mga oras, Lord, in the days, O Lord Jesus, that will pass, that our hearts knit ang imong nga balaod sa mga kasing-kasing. In Christ's name we pray, we give thanks. Amen. Amen. Praise the Lord. Through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. Even though I'm in the middle of the storm of this life, I won't turn back, I know you are near. And I will fear no evil, for my God is with me. If my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go through the calm, through the storm. Oh no, you never let go in every high, in every low. Oh no, you never let go. Lord, you never let go of